ayos yung ano, yung nut, hindi siya ganun kahigpit. Alaman natin mamaya. So sige, magpatulo na tayo ng langis. Yung sa biyahe ko ng Bulacan, yung odometer ko is nilista ko, at ang nakuha kong total kilometrage kasi is from today mga dudes, dito na naman tayo sa sa tuktok. So ang gagawin natin ngayon is mag-change oil. Chinek ko yung manual kasi ito kadalasan tanong sa social media, ano ba magandang langis, ano magandang oil. Check nyo yung manual nyo kung ano yung nakalagay dito na viscosity, yun ang bilhin ninyo na na langis. Tapos wala namang kinalaman yan, or bahala kayo, o i-bash nyo ako kung na merong magandang langis, merong pangit na langis. Hindi naman sa ganun merong mahal na langis, merong murang langis. Basta ang pinaka golden rule kasi sa pag maintain ng lubrication ng mga sasakyan natin, mga pamotor man yan, sasakyan o kahit kahit truck, ang pinaka golden rule lang dyan is huwag kang matutuyuan. So yun lang. Yun lang. So kahit na anong langis yan, basta sundin nyo yung specification ng viscosity. So nakalagay dito sa manual natin. Magbasa kayo ng manual. Eto. So pakita natin. So dito sa manual, yan. So engine oil refill without oil filter. Pagka without oil filter is nasa 1600 ml, so 1.6 na litro. Tapos ang recommended oil grade is 20W50. Pagka naman engine oil refill with with oil filter, syempre mas marami yan kasi pati yung oil filter pinalitan mo 1750. Tapos dito sa Maxima, sinama na rin yung differential oil. Tapos yung differential oil niya kaparehas lang ng viscosity nung sa engine oil. So 20W50. Ganun din. So dito naman ang ilalagay mo is 300 ml. Yan. Kasi yung unit natin actually lagpas na Yan nasa na siya. 1,300 na. Dapat nung 1,000 pa ako actually pa nga to more than 1.3 yan kasi sira yung speedo ko nung nakaraan nung bagong labas to. So nakailang biyahe na ako nung nagawa, so baka nga nasa 2K na dapat yan hindi lang natin naayos. So since sabi ko sa inyo, wala akong pinipiling oil, basta ang kailangan ko lang is kaparehas no recommended sa manual. So ito ang oil na gagamitin ko ngayon. Disclaimer, hindi po ako hindi ako binigyan ng RS8 or hindi to sponsored tong mga oil na to. Ito lang talaga yung ginamit ko kasi mura at naka-bundle pa siya, may kasamang oil filter. Although yung oil filter ko naman genuine na Bajaj talaga, naka-bundle siya, kaya ito na yung binili ko sa online sa Shopee. Maglagay na lang ako ng link. Ito yung 20W50. So parehas lang. So since to 2 litro, pwede ko rin gamitin yung matitira dun sa differential oil. So pati yung differential palitan na rin natin. Tapos sige, dito tayo sa pakita ko sa inyo yung mga tatanggalin natin. Baka pala yung engine natin. Yan. Mga pala ito, may nakita. Ngayon ko lang din napansin to, may ilaw pala rito. Samang disclaimer na rin ako na itong gagawin ko kasi alam nyo naman na itong unit is bago. Pinakita ko kasi inyo yung odometer, nasa 1,300 ang odo lang natin. Itong gagawin ko is para lang sa akin to. Hindi ko ini-encourage na gayahin nyo ako na kayo rin ang nito. Kung under warranty ang unit ninyo, magpunta kayo sa kasa, magpa-change oil kayo. Itong ginagawa ko is para sa akin lang to kasi marunong naman ako Tsaka yun nga, chinecheck ko. Kanina pinaandar ko to sandali para lang mag-circulate yung langis. Tapos papakita ko sa inyo yung mga natin. So yung sa engine oil, pwede tayo maglagay rito or pwede rin dun kasi yun nandito. Papakita ko ito yung kulay green na cup na to, yan yung dipstick. Hugutin natin kasi kailangan din natin makita to. Medyo matigas
makunat talaga yung dipstick. So yan. Yan. May dipstick si si Bajaj Maxima, kaso ang style ng dipstick niya pang motor din, hindi yung katulad ng sa pang sasakyan na yung mahaba dipstick, diba? Yan. Tapos meron yung meron indicator yan pagka low level or high level na. Syempre doon ka lang sa gitna niyan, diba? Pagka mababa rito sa isa, yung low, mababa ang engine mo. So since merong lagay ng dipstick dito, pwede tayo maglagay dyan ng oil. Ayan, nasa sakto lang siya, nandito lang. Pero syempre, para maganda yung malagyan ng oil yung ibabaw nito, dito tayo maglalagay ng oil. Ayan, dito tayo maglalagay ng oil mamaya. Ayan. So, takpan muna natin. Balik din natin yung dipstick. Tapos yung isa pang lagayan ng oil, yung para naman sa differential. Meron din siyang rito, pihitan, yung cup. Ito pa. Ayan yung cup. Kung mukhang makikita. Itong hawak ko na to. Ito yung cup eh. Pihitin na natin. Tigas din. Ito yung takip ng differential. Diba? Nandoon lang. Yung iba nakikita ko ginagawa kasi doon sa baba nandoon yung spill. Doon sila naglalagay sa sa oil spill nut. Hindi dito. Kasi pag nag-spill doon, ibig sabihin sakto na yung differential oil. So balik muna natin. Mag-proceed muna tayo sa oil change muna. So ito yung natin, yung natatanggalin para matanggal natin yung langis. Tapos check muna natin yung ilalim kung merong leak na dito, kasi kasama yan sa main natin, kasama sa self PMS. So ito yung tatanggalin natin. Ito yata to 14. Buka natin. So ayun nga, 14 masok. Tapos yung para sa ito naman ang tatanggalin natin. Ito. Tapos lagyan, yung iba naglalagay sa sa dito sa may taas ng oil. So ang gagawin natin, doon na lang sa may sa tinanggalan ko ng rosca kanina. Basta ang sukat natin 300 ml. So yan, magpa-drain tayo rito. Tapos ito naman yung sa oil filter. Ito, tatanggalin natin. Meron akong oil filter wrench dyan. Tapos buksan din natin yung niya, yung secondary filter. Ito yung secondary filter naman niya. Ito, sukat yata nito is 21, 22. Malalaman natin mamaya. So sige, magpatulo na tayo ng langis. Ba ayos yung yung nut, hindi siya ganun kahigpit. So ayos. Ingatan lang kasi may kasama laging washer to, yung crush washer. Oops. Ito yung washer. Maganda pa yung langis kasi bago pa rin naman to eh. Kailangan lang kasi talaga natin siyang i-change oil dahil yan yung kauna-una langis niya eh. So may mga pa yan, may mga iron fillings pa galing sa sa break-in period niya. So hintayin lang natin siyang tapos yung susunod natin yung naman oil filter. Okay, so dito naman tayo sa eto yung ating oil filter. Meron akong rito pang tanggal ng oil filter. Ayan
Hindi siya ganun ka. Tsaka mahirap din siyang tanggalin dahil may nakaharang ito eh. Itong hose ng oil. So, subukan natin. I-abante natin konti. Yan. Ayan na. Iikot na. Bali, hand tight lang naman ito mamaya. Tigas pa rin ah. Bumalok to sa sobrang ano eh. Mahirap kasi dahil dito eh, sa nakaharang na to eh. Sumasabit yung wrench. Napipihit na ng ano eh, napipihit na ng kamay. Ayan, napipihit na siya ng kamay. So, iabang ko na yung ano. Medyo messy nga lang to kasi nakaharang yung ano eh, yung tambucho. So ito na yung ano natin, oil filter. Ayan, na kupi dahil sa sobrang ano, yung bago eh, hand tight lang gawin natin. Yan, kailangan natin tumulo. So yung tatanggalin naman natin ngayon yung ano naman, yung secondary filter. Sana hindi rin maigpit, no? Yun, maluwag lang din. Mababait yung mga nagkabit nito siguro. Tsaka hindi naman talaga kasi dapat talaga higpitan ng todo to. Dahil sakto lang talaga. Ito yung bolt. Meron siyang ano, meron siyang o-ring. Tapos ito yung secondary filter. Ito, tanggalin natin. Gamitan natin ng long nose. Tapos tamang grip lang kasi baka plastic lang to eh. Mabiyak eh. Yun oh. Kitang kita yung dumi. May magnet yata to eh. Kasi ayun oh, naipon yung dumi. Naipon yung dumi. So ano nga, may magnet nga siya. Naipon dito yung ano, ang dami oh. Yung mga iron fillings. Ayan. Dami, naipon dito. So, punasan ko na lang to. Nakadikit yung ano eh. Nakadikit yung mga bakal-bakal eh. Ayan oh. Siguro sa susunod na ano, na change filter, ganito ulit gagawin ko. Kasi marami pa yan. Kasi 1,000 km pa lang naman eh. Ngayon yung magnet eh. Ano, yan yung magnet niya. Diyan ko makapit yung mga iron fillings. So sige, balik na natin to. Yan, okay din ganyan. Basta natanggalan natin yung mga bakal-bakal na yan, mga iron fillings. Tapos balik na natin yung ano, secondary filter. Tapos may ano lang yan, mag-click lang ng konti. Tulak mo siya, may mag-click lang. Yun. Ayan na. Pasok na siya. Ito na yung dulo eh. So balik na natin yung bolt. Hand tight lang muna. Kasi ito nga pala yung ano natin, yung filter na genuine na Bajaj RE na filter. Ito yung ano niya, yung part number. Ayan. Yung sa Bajaj RE tsaka Maxima, isa lang ang klase. Ayan. Ito bago. Ayan. So lagyan natin siya ng oil sa paligid. Huwag na nating ano, yung iba ginagawa pinupunuan pa tong ano, pinupunuan pa tong loob ng filter. Kahit wag na, ito lang, lubricate lang natin tong gilid na to.
Tapos hand tight lang natin. Hindi mo kailangan mahigpit to eh. Hindi kailangan mahigpit yan, hand tight lang pwede na. Syempre pagka hinigpitan mo, huwag naman yung madulas yung kamay mo. Yan. Kaya pa yata. Yan, hanggang dyan na yung sagad ng hand tight ko. So ano, kung ano date ngayon, kung anong odometer ang ginagawa ko, sinusulat ko dyan. Kaso kulay itim, hindi natin masusulat doon sa filter. So naglagawa na lang ako ng logbook. Tapos itong sa secondary filter, higpitan na lang natin. Wag din masyado mahigpit. Sige, higpitan ko lang to. Itong sa langis. Itong crush washer na to, yan, pinapalitan to lagi usually. Pero ano, bago-bago pa naman to, pwede pang magamit ulit. So balik na lang natin. Pero baka sa next na PMS ko, ano siya, bibili ko ng panibagong crush washer. Etong tornilyo rito, wag din masyadong mahigpit. 14mm. Tamang higpit lang. So isunod naman natin yung sa ano, sa differential. So sa differential ito yung pag-drainan natin. So ano siya, 11. So wala akong sakit na 11. Ayan. Oh, yun, malambot lang din. Ayan, tama yung ganyan. Tapat natin to. Ayan. Kailangan natin ma-drain. Ayan, malinis-linis pa. So meron din siyang ano, meron din siyang crush washer. Drain na lang natin 'yan. Yung iba kasi dito sa ano, sa spill nut naglalagay ng ano, ng ating langis. Ang gagawin ko, doon na lang sa taas. Total alam naman natin yung sukat na 300 ml siya. So sa taas na lang natin maglalagay. I-drain lang natin 'to. Tapos mag ano na tayo ng langis. Proceed na tayo. Balik na natin. Konti lang naman 300 ml lang eh. So balik na natin. Tapos kung gaano ka higpit, which is kanina nga hindi man naman gaano kahigpitan eh. Ganun lang din ang ano natin. Yung tama higpit lang. Yan. Yan, okay na. So maglagay na tayo ng langis. Dito tayo mag-fill ng langis. Yan, kunin ko yung langis natin. So sabi dun sa manual natin, nagpalit tayo ng oil filter. So dapat 1750 ang langis natin. 2 litro lang to. So 1.7 lang ikakarga natin. Yung iba nga nakikita ko ano 1.6 lang eh. Tapos 400 sa differential. Tapos pag nakita mo naglagay sila sa differential, nag-i-spill na sa sobrang dami. Kasi 300 lang naman nakalagay sa ano eh. So ito. Siyempre itong 1 buong litro, karga na natin lahat. Yan o. Kita nyo naman, mantika pa. Ayan, malinis yan. Magbibideo ulit ako sa susunod na ano nito, susunod na change oil. Kasi ito talagang kailangan itong change oil na to eh, for the 1,000 km. Tansyahan na lang gagawin natin dito. Kasi sa akin naman kasi talaga, ang importante, hindi ka matutuyuan. Tsaka always mag-check ng ano, mag-check tayo lagi ng langis natin. Yan, so meron naman tong ano eh. Ayan o, makikita nyo. Ito yung i-level ng langis. So sige, sabihin natin yung 300 ml, mga nandito. Yung 300 ml. So magtitira tayo. Mga nandito. Tansyahan na lang tayo. Unti-unti na lagay natin kasi hindi natin pwede sahurin sa ilalim. At makapagtira tayo para sa differential. So hanggang dito ang ano natin. Sabi natin hanggang dito yung 300 ml. Kaya ako binalatan para makita ko yung oil level. Okay lang na mabagal. Huwag lang tayong kukulangin. Ito, yan, hanggang dyan lang. Pwede na yan. Parang sobra pa nga sa 300 ml to eh. Sige, hindi naman tayo sa ano, maglalagay. Sa differential naman.
Ayan, so ito. Ayan, nakatutok na yung imbudo natin dun sa butas ng para sa differential. So ito yung tira natin, lagay na natin. Kaya mas maganda dito maglagay eh. Kasi dun sa baba hassle eh, gagawa pa ako ng hose dun. Meron naman daanan dito. So lagay na natin to. Actually, pwede ko pa rin buksan yung ano eh, yung spill bolt. Para kung sobra yung ano, para kung sobra yung oil na nilagay natin sa ano, sa gear. Tingin ko naman hindi naman yan ano. So okay na. Ayun. Tapos lagyan natin ang takip. So yan, okay na. Binuksan ko na yung ilaw eh. May ilaw dito nga pala yan. Hindi ko to napakita nung ano eh, nung unang video ko nito nung bagong dating to. Ayan dito yan, may switch. Ayan, may ilaw siya dyan para pagka nag-check ka ng engine. So yan, okay na. Medyo may karamihan ng ating engine pero madali lang naman yan. Linisan na lang natin. Pakita ko na lang din kayo ng video. Mag-engine cleaning tayo. Part ng ating ano, maintenance. Tapos ito ring air filter natin. Hanap muna ako ng pamalit. Pero ano eh, siguro magpapalit ako niyan mga nasa 3,000 na. Kasi ang mahalaga lang naman dyan yung langis eh. Kasi yung langis meron tayong break-in period. Yun nga, yung tinanggal natin yung ano, yung mga oil fillings dun sa secondary filter. Kaya maganda talaga na ano, yung secondary filter nalilinis din. Para yung mga ano, iron fillings, yung mga makukuha natin. So ayan, paandarin lang natin yung ano, engine para mag-circulate yung mag-circulate yung langis natin. Okay, pa-circulate lang natin siya. Tapos ako kasi ang ginagawa ko pa, nilinisan ko yan yung engine nga. So next ano na lang yun, kasi yung mga natuluan na lang is like dito sa part ng ano, ng tambucho, natuluan nung binuksan ko yung ano eh, yung ay nung tinanggal ko yung oil filter, natuluan. So linisan ko ng degreaser. Tsaka at the same time, itong ano, buong engine linisan ko na. Kasi madali lang na linisan to eh. Syempre iwasan mo lang naman yung ito. Ayan, yung part ng CDI na yan. Dito naman sa ano, wala namang problema yan. Tsaka itong mga wire connectors na ito, puro mga waterproof yan eh. So buhusan lang natin ng tubig kahit hindi na pressurize para lang ano, tapos agitate lang natin yung dumi. So gawin ko na lang yan siguro next video kasi isasabay ko nga doon sa pag-degrease doon sa ano. Ayan kasi may mga tumulong langis eh. So ano natin yan, linisin natin yan. Ayan ko lang siyang umikot tsaka para malagyan ng laman yung ano, yung oil filter. Kasi wala laman yan eh. Para umikot siya. Magano yung pump ng oil. Saka syempre may mga naiwan pa naman na ano dyan, na langis dito sa mga linya na yan. Hindi naman totally natuyot din. Ayan. Kaya yan, nakalagpas na ng 5 minuto. Ayan, nakapag-circulate na yung ano yun, yung langis. Tapos double check lang tayo kung meron tayong mga leak sa ilalim. So far wala naman, pero malalaman pa rin natin yan pagka nalinisan ko na. Kasi titingnan natin kung merong ano, merong tumutulo na langis. I-decrease ko yung ano, i-decrease ko yung ilalim tsaka itong engine. So mga dudes, ano nga pala regarding sa ano na itong unit natin, itong Bajaj Maxima Z. Sa pakiramdam ko kasi ano siya, ang parang lakas niyang kumain, pero siguro natural lang dahil sa 200cc nga kasi siya. Ang full tank ko nito ano nasa 400 plus or ano, kasi 8 liters ang ano. Pagka nagpapa full tank ako nito, nasa red level na yung ano, yung fuel gauge. Kaya usually ang nakakarga niya sa red level yung parang kakalagpas lang ng 1/4 do sa fuel line gauge. Ano pa, nakakapagkarga pa siya ng 4 liters to 5 liters. Yung ano na yun is parang 1 linggo ko lang nagagamit. Siguro nga dahil sa ano, malaki ang makina, nasa 200cc. Marami rin nagsasabi na ano, lakas nga kumonsumo nito. Pero syempre para mas maganda, gumawa ako ng ano, ng baseline. So ginawa ko, nagbiyahe ako. Yung sa biyahe ko ng Bulacan, yung odometer ko is ano, nilista ko at ang nakuha kong total kilometrage kasi is from dito sa Binyan Laguna up to Bukawi Bulacan is umabot ako ng ano, 68 kilometers. Medyo malayo kasi syempre hindi naman tayo pwede sa toll gate, tapos
meron pa tayong iniiwasan like yung City Hall ng Manila, yung Valenzuela. So umabot siya ng 68. So bago ko umalis dito, nagpa full tank ako. Tapos parating ko doon sa Bukawi is nagpa full tank uli ako. Ang na-consume is nasa 3.06 na liters. So sa 68 kilometers na tapos 3.06 na liters, compute natin. So ano rin naman yun eh. So umalis ako dito ng madaling araw. Naabutan pa rin ako ng traffic. Kasi ang total na biyahe ko inaabot pagka bumabiyahe ako ng Bukawi to dito sa Binyan, Laguna. Pagka talagang totally umalis ako dito ng mga 5, aabutan ako ng rush hour. Inaabot ako ng 5 hours sa biyahe. Pero pag umalis ako dito ng mga sabihin natin 2 AM, mga ganun, alas 2 sa madaling araw, mga 3 hours to 3 and a half hours ang biyahe. Kasi nga sa dami ng iniikutan. Actually, ang dami ko ng lugar na iniikutan dyan para maiwasan yung Valenzuela. Nandyan yung dumaan ako sa Obando. Meron din sa may kabilang side ako ng may Kawayan dumaan. So tumawid pa ako ng may Kawayan na NLEX para makalipat ng MacArthur. So yun nga, yun ang hassle pag nakatuktok, naka 3-wheeler ka. So sa 68 kilometers tapos 3.06 liters. So ang mangyayari, ang per kilometer natin sa bali 22.22 kilometers per liter ang computation. Bali sa susunod na PMS ko, magche-check uli ako kasi itong itong record na to before this 1,000 kilometer itong So magche-check ulit tayo ng after na ng break-in period. So actually okay naman ang takbo ni Bajaj during this break-in period. So simula nung binili to siguro going 2 months na. Kaya lang sa pakiramdam ko, malakas kumonsumo. Pero kung ikukumpara mo na kasi minsan pupunta kami ng Bukawi, nakasasakyan kami, gamit namin yung SUV. Laki ng gastos, toll gate pa lang, 'di ba? So kung kung meron time, tsaka medyo malakas ang katawan. Kasi matatagtag ka sa biyahe. Lalo na tong 3-wheeler, ang hirap umiwas ito sa lubak kasi nga 3 gulong magkabilang side gitna. So speaking of that, sige since naka 2 months na sa akin nga pala tong unit na to. Ito yung mga kasi 'di ba nung meron akong first impression nito nung bagong bili to do sa isa kong video, ilagay ko na lang yung link do sa unang bili nitong unit. Tapos ito siguro after 1,000 kilometer, 1,000 plus kilometers, nasa 1.3 na nga. Okay naman siya, mas napapadalas ko nga siyang gamitin kaysa dito sa Honda Beat ko Kaya lang syempre, pakiramdam ko malaki nga ang konsumo ng gasolina. Siguro nga dahil dun sa malaki ang makina. Yun na nga, marami rin nagsasabi malakas daw to kumonsumo kumpara do sa Bajaj RE. So pinaka the best nga talaga dito gawing siyang yung pagbabiyahe ka, yung may karga ka talaga. Tsaka to pagka loaded, ang smooth sa biyahe niya. Hindi mo masyadong ramdam yung tagtag kasi nga loaded siya. So parang same sa mga sasakyan, 'di ba? Yung mga sasakyan pagka loaded. Yung hindi man overloaded yun, maganda takbo. So ganun siya. Tapos napapadalas nga din ang gamit ko nito dahil nga may bubong pagka umuulan. 'Di ba? Pag umuulan, tsaka pag mainit, yan doon na napapadalas paggamit ko nito kasi umuulan, mainit. Itong Honda Beat ko, ayan, na-drain nga baterya nito dahil hindi ko masyado nagagamit hindi ko masyado nagagamit. So yun nga, so yung impression ko ngayon after nating magamit to, so okay naman, goods. Kaya lang syempre sabihin natin yung mga bad points, hindi naman pwedeng yung puro good points lang ng sasakyan. So ito, hindi ko pa rin nga pala naayos. May balak nga pala ako dyan ayusin. Kasi nga pala, hindi ko rin nabanggit to sa sa naunang vlog ko na nandito pala yung medyo madilim na kasi dahil gabi na. Pero nandito, ito yung may susian dito. Ito yung pang lock na manibela. Ayan, kung makikita nyo pa, ito yung susian. So ayan, cover lang natin yun. Tapos siguro isa pang pangit dito yung nakalaylay itong mga to. Etong mating dito sa harapan, pwede mo siyang ikabit Ito yung nipple niya. Pwede mo siyang ikabit diyan para naka-fix na siya. Kaso hindi ko siya finifix kasi gusto ko lagi ko nalilinisan tong part na to. Kasi ito pa ang isang problema ng nitong ewan ko, baka pati Bajaj RE kasi marami ako nakikita ng naka 3-wheeler na itong problema. Ayun.
kikita nyo na may mga bahid na ng kalawang. So gusto ko lagi ko nalilinis tong part na to. So yun ang isang problem ko dyan. Actually hindi lang dito may kalawang, napakaraming part na may kalawang. Ayan, yung sa mga duktungan. Ayan. Yung sa kabilang side mas matindi pakita ko. So yan, kung makikita sa dilim, ayan, matindi na yung kalawang. So kakaskasin ko na lang to at i-repaint ko ulit. Anyway, yung paint na recommended para pag magre-repaint ka ng Bajaj RE is yung spray paint na Do It. Yun daw yung talagang kakulay nito daw. Nag-assume yung yung nagtitinda. So sige, let's take yung word nila doon. Pagka bibili ko ng Do It na paint. So ayan nga. Ito rin itong canopy rin natin. Ayan. Kung makikita nyo, lundo na. Laging naiipon ng tubig dyan. Tsaka yung walang kamatayan ng kalawang. Ito sa part na to. Ito, sa side na to. Laging may naiipon na kalawang dyan. Ayan. Tsaka yung gilid-gilid niya. Tsaka may mga parts din siya na yung talagang pugad ng kalawang. Katulad nito. Madilim na kasi. Ayan, dito. Ito, pure kalawang na to. Kaya kailangan linis-linisan. Linis-linisan natin siya para ma-maintain. Kung itong harapan puro kalawang to, sigurado ito rin. Actually, tinignan ko na. May mga part dyan na may kalawang na rin. Lagi ko na lang din nililinisan. Kasi na-sprayan ko ng WD-40. Yun. So far sa pagiging sa paggamit sa kanya, okay naman si Bajaj. Kaya lang, yun na nga, maintain natin siya kasi talaga siya, pugad ng kalawang. Tsaka marami na ako nakitang unit na yung butas-butas na yung yung ilalim. So sa improvements, marami pang mai-improve dito sa sa Bajaj Maxima. Isa sa gusto kong improvements talaga yung matakpan, yung malagyan siya ng buong pinto tapos yung itaas. Meron na tayong nakitang pagpapagawa budget na lang talaga kulang yan. So yun, okay naman. Magagamit natin to para sa mga magiging future lakad natin. So sige, sa susunod na video natin pa natin yung mga pwedeng gawin. Bala ko kasi lagyan ito ng ng reverse cam. Tapos side mirror na merong ball mirror sa harapan. So ganun lang muna. Tapos yun nga, sige, sa susunod na change oil natin. Tingnan natin yung pagbabago sa langis. Tsaka dun sa secondary filter kung marami pa siyang ma-filter na mga bakal-bakal, mga iron fillings. Isa rin sa minor na problem ko rito, yung sa pagpapagasolina sa kanya. So laging nakabantay yung hindi pwedeng iwan ng attendant, hindi pwede siyang i-automatic kasi medyo hindi nakababa yung niya yung tubo ng papunta sa gas tank. So pag nilagay mo yung nozzle sa gasoline station, hindi siya totally nakababa. So kasi ang pagka nag-automatic siya, hindi nagba-vacuum dahil nga nakapaganyan imbis na nakapababang ganun yung hose. Kaya nangyari laging may natatapon na gas pagka nagpapapultang ako. Kayo kung ayaw nyo matapunan ng gas, huwag kayo magpapultang, siguro pa isa-isandaan ng karga. So kaso medyo hassle naman yung ganun. Ako kasi hilig ko talaga magpapultang. So sinasabi ko na lang dun sa attendant, pakibantay na lang kuya, mabilis lang naman kasi 8 liters lang naman yung capacity. Nga lang 5 liters nga lang puno na dahil hindi ko naman siya sinasagad na talagang wala hanggang 1/4 lang nagpapapultang na ako. So yun yung isa sa mga di ko gusto dito sa Bajaj Maxima. So napaka minor lang naman. So yun yung mga tipong you can live with it naman. Tapos nagbibili na umorder na rin pala ako ng grease gun kasi may mga parts to na kailangan mong lagyan ng grasa. So may mga mga nipple parang ganito. Pakpakit ko. Ito. Parang nipple na ganyan diba? Sa gate namin to may mga ganyan part yung si Bajaj Maxima at si RE. So bibili ko ng grease gun para pagka maintenance ko to is yun nga
total maintenance, pati yung paggagrasa sa kanya, yan ako na gagawin ko at papakita ko rin sa inyo kung paano gagawin. Pag dumating yung time na kailangan kong i-repack yung gulong, ayan, papakita ko rin sa inyo. Tsaka yung sa mga brake adjusting, papakita ko rin yan. Kasi na-check ko na rin to lahat-lahat kasi ang dami, nagkaroon ako ng hiatus period, tagal ko rin hindi nag-video. Chine-check ko itong unit ko, may mga pagkakaparehas naman siya sa mga sasakyan. Tapos, may part din na parehas siya sa motor. Yung makina niya pang motor ayun, kaya tingin ko kaya ko to. Tsaka yun nga ulit, inuulit ko, hindi ko kayo ini-encourage na gawin yung ginagawa ko. Kung under warranty yung unit ninyo, kayo dali nyo sa kasa, ipa-change oil nyo sa kanila. Ako kasi matagal ko nung ginagawa to. Basta yung unit alam kong okay, reliable, hindi siya lemon, ako na nag-aayos lahat, nagme-maintain. Same nitong yung Honda Beat ko na yan. Hindi nakaranas ng yan. Hindi nakaranas ng kasa yan. Ako lahat gumawa niyan. Pati sa kahit sa mga shop na ordinary shop, yung magpapa-wiring ka, magpapa-CVT cleaning, hindi ko pinapagalaw sa iba yan. Ako lang gumagalaw niyan. Kaya kung may sira man yan, ako rin may kasalanan. Kaya yun. So inulit ko, hindi ko kayo ini-encourage na gawin kung lalo na bago unit. Pero kung kampante kayo, may mga gamit kayo katulad ko, yan, sige, gawin niyo. Wala namang problema na kayo ang mag-PMS ng unit ninyo. Yan. So yun lang. Tsaka yun din, para di rin magalaw yung warranty nga, ipakasa niyo. Ako kasi feel ko kaya ko namang ayusin to kung masira. Tsaka syempre meron tayong unit, nagre-research ako ng tungkol dito sa mga piyesa na mapagkukunan. Dito sa Laguna, maraming pagkukunan ng piyesa nito nandiyan dyan yung, kahit sa online, nandiyan dyan si Secret Shop, sabay ka lang ba yun, mga mga nadidiscover ko. Kaya malakas loob ko na buting tingin siya kasi alam ko may mabibilan ako ng piyesa. Sa mga meron pa ako mga naka-ready dyan na mga piyesa na ikakabit natin dito sa unit natin. Bibidyoan ko rin lahat. Ngayon medyo pangit yung video kasi medyo wala pa ako sa condition mag-video ngayon. Tingnan na lang natin yung power ng editing kung may edit pa. Pagka nire-review ko yung mga footage parang wala sa angle yung mga kuha. Pero dagdagan na lang natin ng narrative habang ini-edit. Kasi si Honda Beat may problema, ayusin ko din to. Kasi natingga ng matagal kaya nagkaroon ng problema. Napapasarap kasi ko rito sa Maxima. So mga dudes, kung nagustuhan niyo itong video natin regarding sa pag-change oil ng Maxima, saka yung panibagong review na maliit lang na review sa mga mga maganda at hindi maganda sa Maxima na to, sa ating unit, mag-iwan kayo ng like dyan, mag-message din kayo, baka may gusto kayong ibang gawin dito sa unit, baka pwede kong gawin natin. Pinaka the best para swertihin kayo is mag-subscribe kayo kasi as of now na-check ko parang nasa 300 plus na ang ating subscriber. So malaki-laki pang bubunuin natin, pero nagpapasalamat ako sa mga nag-subscribe. Baka doon sa iba na subscriber ko kasi nga ang tagal kong naglagay ng bagong video, nagpahinga lang po kasi yung mga kapatid ko galing sa abroad umuwi. Syempre nasikaso muna sila, tapos dinire-diretso ko na hanggang sa matapos din yung undas. Dito sa bahay kasi na to, maraming October yan, mga October ang birthday, kaya hindi tayo nakapag-video. So yun, like, share, subscribe sa mga video natin kung nagustuhan niyo to, and see you nga pala sa susunod natin na video, and hopefully dire-diretso na ulit tayo. Okay.